Nangyari na nga yung sinasabi natin kahapon, di ba? Oo. Nasa special session today ng Senado ay mas uunahin nila ang pagpapalit ng mga posisyon. Ayun. Nangyari na nga po. Oho. Ano ba nangyari kanina? Hindi tayo nagkabulaan, Nelson. Hindi tayo nagkabulaan. Yun na nga ang talagang nangyari dahil sa, siyempre, kung magsesesyon sila, ang unang re-resolbahin ay ang leadership talaga. Bagamat wala doon sa agenda, wala doon sa mga paunang pasabi, ang naging banggit natin kahapon, at sorry, isang araw pa, na yun talaga ang uunahin nila dyan. Oo. At yun na nga po ang nangyari. Tingnan natin. Panoorin natin. Ano ba yung mga nangyari kanina dyan? Simulan natin ng alas 9 ng umaga. Isa-isahin natin. Opo. Alas 9 po ng umaga ay ipinatawag ang special session. Ito po ipinatawag ng Pangulong Bongbong Marcos para muli pong mag-convene ang Kamara at ang Senado. Dahil meron daw po mga mahalagang panukalang batas, trabaho ang Senado na nawaglit dahil po sa kanilang hindi pagkakaunawaan sa loob ng plenaryo. Aha. Yan. Ano una nilang ginawa? Ang una po nilang ginawa, mga kababayan, ay niresolba ang question sa pagiging Senate President ni Senator Sherwin Gatchalian. Nagbotohan ba? Nagkaroon ba ng bagong botohan? Kanina. Kasi nabutan ko, nagkakabotohan na ng yung mga committee. Committee chairmanship nagkaroon nga ng botohan. Nagkaroon talaga ng botohan. Panoorin nga natin, nagbotohan Sige. Nahalal po si Senador Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President. Yon. Ayan special session Kung walang special session, wala pong mangyayaring botohan. Pero may nauna dyan, Nelson. Oo. Hindi sa loob ng plenaryo. Oo. Parang kaninang umaga, nauna na nag-concede si Senador Alan Peter Cayetano. Yes. Na iniiwanan niya ang kanya posisyon bilang Senate President ng Senado. Ayun. Kasi mukhang alam na nga niya talaga ang mangyayari sa plenaryo ngayong kaninang alas 9 ng umaga. Ayun. So wala nang pagtutol. Wala na. Kasi nga, iniwanan na niya ang kanyang posisyon. Pakita mo nga din yung session kanina, yung botohan. Sige. Kasi ang nangyari dyan, 13 lang yung dumalo Wala bang yung long shot? Kita natin lahat. 13 lang ang dumalo. At sila rin ang nagbotohan, wala ring tumutol. Kasi kung walang tumutol, ibig sabihin 13 ang bumoto, walang tumutol, 13 lang sila doon. Tama. Di ba? Wala talaga. At kumbaga, ang kanilang point lang magkaroon ng quorum. Wala nang question doon sa quorum. Quorum talaga sila kasi 13 nga, di ba? Yes. At doon po nila inihalal ang bagong Senate President. Tingnan mo yung upuan, wala yung... Maraming bakante. Wala dyan sina Marcoleta. Yan yung unang first part, so umaga. Nung nagbotohan sila, kinakamayan Pero merong isang video, papakita natin dyan, nung pumasok naman si Senador Joel Villanueva. Dumating din. Dumating sa umaga. Yan, dumating. Kaya nga 13 sila Kala mo basketball player na. Dumating Wearing number 5, jersey number 5, Joel Villanueva. Yan. Yun, kita yan, sinalubong. Niyakap pa siya na, partner, sabi niya, I love you. At nagkabotohan din ng iba't iba mga committee chairmanship. Di ba? Nagkapalitan na. Yun na nga. Yun ang inabutan ko ng live kanina. At ang nahalal naman na Senate President Pro Tempore, yung parang Vice President Sino? ng Senado ay si Tito Sen. Senador Tito Soto. Ayan. Ang Senate President Pro Tempore. Ayun. Yan. Pero Jen, di ba ang pakay talaga ng special session ay magpasa ng mga kinakailangang batas di ba? Yes. Alam mo ba kung ano ang batas na naipasa nila ngayon? Parang ngayon palang hapon nila yun mapag-uusapan Kasi may inaprubahan sila. Third reading kanina. Yung pinakauna. Kasi di ba may dapat uunahin mo, di ba? Yung calendar na activities. Meron silang napagtibay kaagad. Anong batas yun? Nawaglit sa akin yun Iyan po ang pagkilala sa waling-waling
bilang national orchid. Tama. Oo, narinig ko nga yan. So, ibig Sa sabihin first part pala yun. waling-waling, di ba? Oo. Ang ibig sabihin yan ay yung mga biktima ng lindol sa Mindanao, gaganda na po ang inyong buhay. May bakit? Hindi. Waling-waling yun na pala. Kasi maraming waling-waling doon eh. Ay, wild orchids? Oo, mga wild orchids. Kaya dahil yan ay national orchids na, Oho. magiging mabenta po yan. Magkakaroon kayo ng dagdag na hanap buhay. Yan po, kaya yan ang una talagang ipinasa dyan. Waling-waling as national orchids. Mabuhay ang waling-waling! Mabuhay! Ayun naman pala. At least na, Hindi ba? pasensya ka na, nagkakaroon ako ng gap eh. Nagkakaroon ng ano? Hindi ako hindi mo makagapay agad mag-get. Hindi, Oo. yan kasi ang malalim na ano niyan. At saka yung naturalization ng dalawang atleta. Oo nga. Oo. Si Boatman at saka yung isang yung nagbubuhat yun eh. Oo. Dalawang Ayan, no? yan. Declaring the National Orchid Waling-Waling, Senate Bill number 2092. Oho. Yan. Third and final reading. Sa unang bahagi ba na pag-usapan yan? Yan, oo. Nagkaroon ng convince sila Oo. kanina. Yes. Oo. Kasi sinubaybayan ko talaga dahil inintay ko, Oo. uy, emergency ito eh. National Special Session. Oo. Tingnan natin ano bang maaprubahan. At yan nga yung napansin ko. Na pinupuna na naman ng iba, akala ko ba special session but national orchid? Hindi po, mali kayo dyan. Oo. Importante po ang national orchid, ang waling-waling. May deklara na po ito. Oo, importante yan. Ayun. Sa lalong madaling panahon. Pero ito hindi ko nabasa doon sa paunang agenda. Yung dalawang player, naturalized, yun nakita ko yun. Bago yun, yan ang Ayun, muna, ayun yan muna pala. pinagbotohan nila. Ang ganda, no? Oo. Palakpakan ho tayo dyan, ha? National Orchid. Ang sabi nga nila, give credit where credit is due. Yan. Ayan. Pagkatapos ng utang, magbayad kayo ng utang nyo. Ganon. Bayaran nyo. Credit is due na. Due date na eh. Pambayad nyo yung waling-waling. Yan. Oo. At ito pang isa. Ano pa yan? Itong resolution number 447, Jen. 447. Ano naman yan? Lilaman ng 447. Ito naman ay resolution 447 na iniakda ni Senador Joel Villanueva. Aba. Dito'y hinihikayat ni Senador Villanueva ang national government na maglaan ng kaukulang pondo, tamang pondo at resources para sa relief, rehabilitation, reconstruction, and recovery ng communities na sinalanta ng nakaraang lindol sa Mindanao. Yung Sarangani at General Santos City. At dito, Jen, Oo. ay pinuri lahat ng mga senador doon. Ba? Si Senador Joel Villanueva. Gusto bang mapakinggan? Sige nga, isa-isahin natin. Opo. Anong Yung masasabi? simula muna. Kay Senador Joel muna. Sige. President, our distinguished majority leader. Mr. President, distinguished colleagues, it is an honor to rise before this August chamber to sponsor proposed Senate Resolution number 447, urging the national government to ensure adequate funding and resources for the relief, rehabilitation, reconstruction, and recovery of communities devastated by the recent earthquake in Mindanao. Ginoong Pangulo, ang usapin po natin ngayon ay hindi lamang tungkol sa pondo. Ito po ay tungkol sa mga buhay na winasak ng lindol at sa ating tungkulin na tulungan ang ating mga kababayan na muli pong makabangon. Noong pong ikawalo ng Hunyo, isang magnitude 7.8 na lindol ang tumama malapit sa Sarangani. Ayun, nasa diba? ayun. Tama yan, resolution. Oo. At ano naman ang sabi ni Senate President Sherwin Gatchalian? Ba, nag-react ka sa resolution? Puring-puri. Pakinggan natin. Oo. Lamang po ng ilang minuto. Si Senador Gatchalian na. Senador Sherwin, Senate President. Senate President na. Sherwin Gatchalian. Ito, sinasangayunan natin ito. Kasi naka-agenda talaga ito eh. Yes. Ito talaga ang main reason. Sabi nga ng Pangulong Bongbong. Kaya sila nagpatawag ng ano. Ang sabi ni Senador Gatchalian, Ay, ito, okay na. Baka mahirapan ka pa. Ito na. Oo.
Awanin ti Ojo Kabagis. Awanin ti Ojo. Sabi niya, Sige. let me commend the resolution. Aha. Pinupuri ko ang resolusyong ito ni Senador Villanueva. Oh. Kaya po, nagbibigay-pugay po kami kay Senador Joel dahil ito pong resolusyon ay nagdedirekta ng mabilis na aksyon at mabilis na pagre-release ng pondo Ba? para makatulong sa mga kababayan natin sa Mindanao. Aha. Sabi naman ni Senador Subiri, Oh. salamat, Senador Joel. Iba kasi taga Mindanao siya. Dahil sa Tama. pagpapail po niyang measure na ito, kami nagpapasalamat. Ba? May malasakit kayo sa Mindanao. Sabi naman ni Senador Rapi, I strongly support. Ba? Oh. Ganon din ang sinabi ng iba pa. Oh. Na para bang, Jen, ito naman ang puna natin, hindi natin minamasama yung resolusyon. Oh, tama po yan. Diba? Oh. Pero, ito ang tanong, mga kababayan. Nung wala bang resolusyong ito ay hindi kumikilos ang gobyerno para bigyan ng sapat na resources Oh. at tulong ang mga nasa Mindanao? Meron po, meron. Pangalawang tanong, Oh. kailangan ba talaga ng resolusyon para kumilos ang gobyerno, tulungan ang mga nasa Mindanao? Sa tingin ko, hindi. Sapat naman ang ating pondo kasi sa kalagitnaan pa lang ng taon eh. Kaya nga, May kalagitnaan ng taon, halos wala pa naman tayong pinakagastusan ngayon eh. kaya nga. Para doon sa ganyan mga kalamidad, meron pa talaga tayong pondo. Ang punto natin dito, Jen, Oho. kahit wala ang Resolution 447, tutulungan na tutulungan at gagawa ng paraan ng gobyerno Oo. at kikilos ang pamahalaan para sa mga apektado ng lindol. At idagdag ko, may sapat na salapi ang pamahalaan para sa kanila. Ayun. Di ba? At hindi ho ganun ka paralisado ang government Oo. para hindi makakilos kung wala itong Resolution number 447 na ito. Oo. Hindi ba? Ang nangyari kasi parang kung hindi dahil kay Senador Joel, Walang... hindi maiisip na... yun ang masama. Opo, ha? opo. At ang nangyari dyan, parang nung nanonood nga ako ng session dyan, sabi ko, ito ba ay Senate session o canonization? Ba't kinakanonize ba? Parang ginawa nilang santo si Joel? Senator. Ganun ba? Kulang na lang pala, canonize. Ano? Oo. Dahil sa... Para bagang silang nakaisip ng mga bagay na yun. Ha? mga babayan, ang Senate resolution po, unang-una, wala itong epekto. It does not have the force and effect of a law. Yes, wala. Resolution lang yan eh. Parang ano lang yan, expression lang yan. Yes, Parang isang tama kayo. opinion. Oho. At hindi nito po pwedeng puwersahin Oho. ang sino mang ahensya ng gobyerno na kumilos. At teka lang, doon ba sa kanyang resolution ay mayroon siya binanggit na halaga na ilaan? Wala. Na tutulong? Wala, siyempre, resolution. Wala, resolution Wala. lang. Kasi talaga naman may nakalaan pa eh. Oo. May pondo pa kahit wala po yung resolution. Talagang may pondo pa po ang national government. Oo. At saka una, hindi po ganun kalawak ang epekto ng ng lindol. Kaya nga. Sarangani, General Santos City, South Cotabato, parang ilang probinsya po ang talagang naapektuhan ito. So, Ano, ha? bakit kailangan nilang i-highlight ang Senate Resolution 447 kanina? Na para bagang importante yung ginawa ng Senador Joel. Ano? Para i-justify nila sa mata ng nakikinig, Aha. nanonood, sa mga karaniwang mamamayan, na kaya sila nag-special session ay para nga sa mga biktima ng kalamidad. Aha. Di ba? Para lang i-highlight nila, ayan mga babayan, kumilos na kami. Meron ng Resolution 447. Pero ito po, para sa mata ng mga nag-iisip Oo. at alam kung anong ibig sabihin ng Senate Resolution at anong epekto nito, ito po isang malaking pambobola. Kaya pala sabi ng isang abogado, Nelson, may kaugnayan sa sanabing yun yan. Oo. Huwag niyo namang insultuhin ng katalinuhan ng mga Pilipino. Ayan ang sinasabi natin. Diba? Nag-iisip din naman kami. Alam mo, kahit na kami ay mayroon ng mababang pinag-aralan, nakakaintindi naman kami ng sitwasyon. Ayun nga. Alam naman namin. Oo. Oho. Kahit wala yung Resolution 447, hindi naman magbabago ang takbo ng pag-suporta at pag-asiste Yes. sa mga biktima ng kalamidad. At yan naman ay tuloy-tuloy. Di ba? Yes. Oho. Kaya yung... At ang totoo, mismo Oo. ang Pangulo, di ba? Oo. DepEd Secretary Sani Angara, Sherwin, Rex Gatchalian, DPWH Secretary,
hindi nga sila humingi ng pondo eh. Hindi nga. Wala po silang kakahilingan na humingi ng pondo sa mga ahensya ng pamahalaan kasi may pondo pa talaga tayo. Totoo. Andun pa, sapat pa yung pondo natin eh. Pero ano ang function o ano ang na-accomplish ng Senate Resolution 447 ni Senador Joel Villanueva? Dalawang importanteng bagay po ang na-accomplish nito. Ano daw? Number one, naipakita nila ng special session, kahit man lang ang tawag natin dito ay pakitang tao. Pabalat bunga. Tumulo kami yan. Special session nga eh. May Resolution 447 para sa mga biktima ng Lindol. Ginastify nila Ginastify. yung special session na pinatawag. Yes. Pangalawa, napuri nila si Senador Villanueva. Ginawa nilang bida. Kasi sa mata ng iba, di ba, lalo na doon sa Cayetano Group, kontrabida ngayon si Senador Villanueva. Di ba? So, accomplish two things. Pangalawa nga, ang galing mo, Senador Villanueva, ikaw na. Ikaw ang hero. Ikaw ang nakagawa nito. Ikaw ang importante yung pagdalo mo sa... Importante ng Resolution 447 na yan. Oo. Hindi ba, Jen? Pero sa mga kababayan natin, naintindihan ho namin na pinaglololoko nyo kami. Masakit to salita. Iniinsulto nyo katalinuhan ng mga Pilipino. Nagbarong pa kayo, di ba? Oo. Sana nag-celebrate na lang tayo ng words. Crocodile Day. Ay, nako. Yun po ang nangyari.